Sinabi na nga ng Diyos na ayaw niya ng ganito, tapos sasabihin niya, pipilit niyo ganito. Kasi ang tinuturo namin, si Moses kasi siya nagbigay. Eh si Moses, lingkod ng Diyos, hindi ba? Kaya nga ibinigay niya. Kasi nga, matitigas yung loob ninyo. Ay pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawang babae. Subalit noong pasimula, hindi ganun. Kita nyo? From the beginning, sa Genesis, hindi ganun. Hindi ko naman gusto nilikha ko dalawang tao. Oo, para doon kami, pero hindi ko gusto maghiwalay yung dalawa na yan. Kayo gagawa ng mga ugali nyo dyan sa pag-aasawahan na yan. Nagkatuklasan kayo ng mga ugali. Hindi pala to. Ayaw ka na. Ma, uwi na ako, ma. Kuhain mo ko dito, ma. See? Di ba? Noong una, hindi ganun eh. Ano ho? Pansinin natin. But it was not this way from the beginning. Sabi doon sa Matthew 9:8. Oh, nagalit yung mga Pariseo. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, sino mang magpaalis at makipaghiwalay sa kanyang asawa, liban na lamang kung pakikiapid ng dahilan at mag-asawa ng iba, nagkakasala rin ang pangangalo niya. At sino mang nakipag-asawa sa babaeng hiniwalayan, nagkakasala ng pangangalo niya. I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness and marries another woman commits adultery. 19:10, sinabi ng mga alagad sa kanya, kung gayon ang kalagayan ng isang taong may asawa, ito raw lalaki, pareho sila mag-asawa, kung gayon ang kalagayan, mas mabuti pang huwag mag-asawa. Ano? Eh ito, umalis yung asawa ko halimbawa, naiwan ako mag-isa, hindi na ako hahanap din ng isa rito. Kung ikaw ay umalis, nakakita ka ng kasama nito, sagutin mo na sa Diyos yan. Eh ako hindi, kasi nag-iisa ako, hindi mo na ako kumuha. Ano? Parang gano'n, kasi bakit? Eh under the law, hindi ko kaya yung ginagawa mo, di ikaw na lang, bahala ka, ikaw nagkakasala sa Diyos, hindi ako. Ano ho? Bakit? Mabilis mamatay ang tao ngayon ah. Oh, eh kung bigla ka ngayon sa kagaganyang inaabutan kasi ng kamatayan sa pangangalo niya, patay ka. Ako, hindi na, ayoko, takot ako, ito ako, mag-iisa ngayon ako rito. Okay lang sa akin. Kaya sabi, kung ganyan ang kalagayan ng isang tao may asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa. Eh kasi, kakasuhan ka pala ng Diyos ng pangangalo niya. The disciples said to him, if this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry. Ayaw na lang. Kasi sayang yung ano natin sa Diyos, relasyon. Ngunit sinabi niya sa kanila, alam ng Panginoong Yesus, sabi nung nagsasalita si Jesus, sabi mga Pariseo, alam niya, ayun ngunit sinabi niya sa kanila, hindi ito kayang tanggapin ng lahat maliban sa kanila na pinagkalooban nito. Anong pinagkalooban nito? Yung may pananampalataya. Matatanggap ito nung may pananampalataya. Pero yung walang faith, gaya ng mga Pariseo, hindi namin kayang tanggapin niya. Susunod kami kay Moses. Ano ha? Eh nakalagay dito. Talata, yung bigla ko nakalala. Yung hindi nasa aklat ng mga gawa. Hindi kayo aaliing ganap. Nakalagay na gano'n? Nakalagay eh. Hindi kami susunod sa iyo, Kristo, Jesus. Hindi kami susunod sa iyo. Ito nakita ko na. 5:39. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo hindi ito eh. Itong mga Pariseo na to, naging master nila, itong mga pangalan nito, mga Pariseo, si Moses. Ano? Yun. Gawa 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa lahat ng mga bagay, nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Mga Gawa 13:39. Kaya sabi ng mga Pariseo, hindi ako maniniwala sinasabi niya. Hindi, kasi nakalagay kay Moses, divorce. Ano sagot ng Panginoong Hesus? Sinasabi niya sa kanila, hindi ito kayang tanggapin ng lahat maliban sa kanila na may pananampalataya. Yung pinagkalooban ng ng knowledge na maunawaan ito sa itat na ito.
Pinagkalooban tayo ng Diyos ng karunungan na, ganun pala. Mananatili pala kung ano kahit siya umalis. Yes, yes. Ganun. Hindi kaya ng mga Pariseo. Ayan. Jesus replied that everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. Jesus reminded the religious leaders that God never intended divorce. Ayaw ng Diyos yan eh. Kaya lang pinayagan gano'n, o sige, matahimik lang. Parang gano'n. Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. Yan. Nang ika'y ibigin ko, natusong ba? Kasi marunong itong kumilala at sumampalataya. 19:8. Sumagot siya sa kanila dahil sa katigasan ng inyong puso. Yan naman ay FSB naman. Kanina ay ADB. Pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawang babae. Subalit noong pasimulay hindi ganoon. The beginning refers to Adam and Eve as one man and woman in lifelong marriage, God's original design. So, yan, di ba? Ngayon, sa makabago pa ng 2024, wawasakin ang tao yan. Marami ngayon ang magkakaleche-leche na sambahayan. Ano po? Nasa tao ang desisyon po niya. Ngayon, ano ba nilalaman nito? Tingnan nga natin. 24, ayan, na MBB. Tungkol sa pag-iwalay at pag-aasawang muli, ayon sa Deuteronomy 24:1. Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae, bakit niya ayaw? May natuklasyan siya ritong hindi kaaya-aya. Ano kaya yun? Kasi hindi nilinaw sa iba't ibang translation eh. Gumawa siya ng kasulatan ng pag-iwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Tingnan natin sa NIV. If a man marries a woman who becomes displeasing to him because meron daw siyang natagpang hindi kaaya-aya, he finds something indecent about her. Kaya niya sinabing natapasan niyang hindi kaaya-aya kasi pwedeng nahuli niya. Na ano, ito ang kaso. Ngayon, paano naman natin nalaman na ang tinutukoy diyan na he finds something indecent about her? Pangangalim niya. Diba sinabi ng Panginoon sa 32, ngunit sinasabi ko sa inyo na liban na lamang kung sa pangangalim niya. Ayun, lumabas. Yung pala yung nakita niya doon sa kanyang asawa na hindi kaaya-aya. He finds something indecent about her. Na, hindi ito tama. Ayun ang gagawin. And he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house. Pangit mong pakinggan, nahuli kita, nanlalalaki kayo. Parang gano'n. Find something indecent about her. Sabi gano'n. Ito sinabi ng Panginoong Isus, kaya natin nakita na nahuli na adultery tinutukoy. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you, that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality or adultery, causes her to commit adultery, and whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Yun yung tinutukoy. 24:2-3. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, ito na, pinaalis na sa bahay, ito na ngayon. At hiniwalayang muli, matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Nandito na, magkasama na yung dalawa. Humiwalay na naman. Parang ganun eh. Anak, humiwalay na naman. Ayun na, nagkasichilichi na. Ano pa? At paalisin ito sa kanyang pamamahay. And if after she leaves his house, she becomes the wife of another man, and her second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his house, or if he dies, o kaya ipatay na. Ang babae ay hindi maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ito yung babae, lumipat dito, babalik ulit. Hindi na pwede raw. Bakit? Kasi naging tatlo na sila. Bakit? Ito yung una, isa. Mag-asawa sila, dalawa. Pumunta rin sa isang lalaki, tatlo. Mas babalikan na naman ngayon, hindi pang-apat ng ate. No. Ano? Fornication. Adultery. Pakikiapid. Karumihan. Parang gano'n. Ang ibig sabihin. Ano? Ayun o.